Hello po ulit mga kapatid. Nandito na naman po ako, Brother OG po. Nandito na naman ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Nandito pa rin tayo sa Exodus mga kapatid. Kagaya ng dati, mananalangin muna tayo bago tayo mag-umpisa mga kapatid. Samahan niyo po ako. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat na naman po kami sa araw na to dahil sa iyong mga salita na aming mababasa, mapapakinggan at mapapag-aralan. Thank you Lord. Salamat po sa kaloob mong ito Lord. Magsasama-sama na naman kami upang mag-aral ng iyong mga salita o Diyos. Salamat Lord sa lakas ng loob, sipag na ibinibigay mo po sa akin upang ako'y mag-share, maghayag kahit sa simpleng paraan lamang o God. Thank you Lord. Buksan mo po ang aming mga puso at isipan upang ito'y lubusan naming maunawaan at maitatak namin sa kailaliman ng aming mga puso. Samahan mo po ako, turuan at gabayan Lord, upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila o Diyos sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. At dito tayo sa Exodus chapter 17. Pero bago tayo mag-umpisa ulit mga kapatid, anyayahan ko lang yung mga bago sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po kayo. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos. Paki-click na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat po. Kahapon sinare ko sa inyo ang mana at mga pugo dito sa chapter 16. Binigyan nga sila, umangal nga sila dahil wala silang makain. Pagkatapos binigyan nga sila sa gabi ng pugo. At sa umaga naman ang mana na ito'y naging tinapay nila. No? Ito'y galing sa langit mga kapatid. Umaga at gabi may pagkain sila na natatanggap mga kapatid. Pagkatapos, mga kapatid, dito tayo sa chapter 17 na may pamagat ang bukal mula sa malaking bato. At dito naman sa sa verse 8, ang labanan ng mga Israelita at mga Amalekita. Mag-umpisa na po tayo. Sabi po dito mga kapatid sa chapter 17 verse 1 mga kapatid, mula sa disyerto ng Sin, naglakbay ang mga Israelita, sila'y humihinto at nagpapatuloy kapag sinabi ni Yahweh. Sila'y nagkampo sa Rephidim, ngunit walang tubig doon, kaya nagalit sila kay Moses. Sinabi nila, bigyan mo kami ng tubig na maiinom. Nagalit itong mga Israelita na naman dahil walang mainom mga kapatid. Uhaw na uhaw siguro sila sa kanilang paglalakbay, no? Pag sinabi ng Diyos na huminto kayo, hihinto. Pag sinabing lakad na uli, lalakad na sila. Nauhaw itong mga Israelita. Kaya nagalit sila kay Moses at sinabing, bigyan mo kami ng maiinom. Bakit kayo nagagalit? Bakit ninyo sinusubukan ang kakayahan ni Yahweh? Tanong ni Moses, bakit kayo nagagalit? Kasi pwede namang humingi ng tubig ng maayos, di ba mga kapatid? Bakit kailangan magalit? Bakit nyo sinusubukan ang kakayahan ni Yahweh, sabi ni Moses. Ngunit talagang uhaw na ang mga Israelita, kaya sinumbatan nila si Moses, inilabas mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga alagang hayop? Inilabas mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw? No, sabi ng mga Israelita. Kaya humingi ng tulong si Moses kay Yahweh. Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Gusto nila akong batuhin. Sumagot si Yahweh, magsama ka ng ilang pinuno ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na
inihampas mo sa ilog Nilo at lumakad na kayo. Sabi dito, hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Sinai, sabi ng Diyos kay Moses. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Iyon nga ang ginawa ni Moses at ito'y nasaksihan ng mga kasama niyang pinuno ng Israel. Hinampas niya yung batong malaki at bumukal iyon ng tubig, mga kapatid. Sabi dito sa verse 7, ang lugar na iyon ay pinangalanan niyang Masa at Meriba sapagkat nagtalo-talo doon ang mga Israelita at sinubok nila si Yahweh. Ang talunan nila ay kung pinapatnubayan nga sila ni Yahweh, sabing ganyan, o hindi. Yun ang pinagtalo-talunan nila. Pinapatnubayan ba tayo talaga ni Yahweh? No, hindi pa rin, ibig sabihin mga kapatid, hindi pa rin talaga sila naniniwala sa kabila ng napakaraming ginawa sa kanila ng ating Diyos. Pinakitang himala, pinakitang kababalaghan. Nagtatanong pa rin, pinapatnubayan ba talaga tayo ng Diyos o hindi? Sabi nila. Sabi pa dito, ang lugar na iyon ay pinangalanan niyang Masa at Meriba sapagkat nagtalo-talo doon ang mga Israelita at sinubok si Yahweh. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan nga sila ni Yahweh o hindi. Verse 8, mga kapatid, ang laban ng mga Israelita at ng mga Amalekita. Sabi dito, nang ang mga Israelita ay nasa Rephidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moses kay Joshua, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol. Sinunod ni Joshua ang utos ni Moses at hinarap niya ang mga Amalekita. Basta taas-taas niya ang kanyang tungkod, mga kapatid. At hinarap nila ang Amalekita. Si Moses naman kasama sina Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moses, nananalo ang mga Amalekita. Kapag nakababa, nananalo naman ang sabi dito, sorry po mga kapatid, kapag nakataas ang mga kamay ni Moses, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakataas ang tungkod, no? Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Nangawit na si Moses kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moses habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito'y nanalo ni Joshua, o ang natalo niya ni Joshua ang mga Amalekita. Diba? Nakataas kasi ang kamay ni Moses, mga kapatid. At pag nangangalay na siya, bumababa ito at natatalo sila. Kaya ang ginawa nila, Aaron, kumuha ng bato at pinaupo at hinawakan nila ang dalawang kamay ni Moses para lagi nakataas. Kaya natalo ni Joshua ang mga Amalekita. Sinabi ni Yahweh kay Moses, isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan. At sabihin mo naman kay Joshua na lilipunin ko ang mga Amalekita. Nagtayo si Moses ng isang altar at tinawag niya itong si Yahweh ang aking watawat. At sinabi niya sa mga tao, itaas ninyo ang watawat ni Yahweh, patuloy niya tayong pangungunahan sa ating pakikipaglaban sa mga Amalekita. Amen and amen. Yan po ang katapusan ng chapter 17. Pinatnubayan sila. Umangal na naman ang Israelita. Papatayin mo ba kami sa uhaw? Sabi ng mga Israelita kay Moses. Kaya lumapit na naman si Moses sa Diyos, no? Hanggang kailan ba sila hindi maniniwala na meron tayong Diyos na handang gumabay, magprotekta, magbigay ng lahat ng ating pangangailangan? Bakit sa tuwing tayo makakaranas ng
konting paghihirap o pagsubok man, minsan nasasabi natin, may Diyos ba talaga? Naririnig ba talaga tayo ng Diyos? Yan ang mga katanungan. Bakit mo po ito ginawa sa amin? Yan ang mga sinasabi ng mga tao, di ba? Pero, pag salat, sa pagkain, sa pera, magandang buhay, masaya, maunlad, walang nasasabi. Kung minsan nakakalimutan pa ang Diyos. Pero ulitin ko lang, pag may pagsubok, angal ng angal. Kagaya din ng mga Israelita. Napakaraming ginawang himala ng ating Diyos. Sinamahan sila, nahati ang dagat, natuyo ang kanilang nilakaran, at nang malapit na silang makaalis, ang mga Ehipsyo naman ay nalunod. Nakita nila ang ginawa ng Diyos sa Ehipto, ang mga kababalaghan. At marami pang ginawa ang Diyos, pero sa tuwing nagutom lang, papatay mo ba kami sa gutom? Bakit mo kami dinala dito? Bigyan mo kami ng makakain. Ganyan kagad ang mga sinasabi. Nauhaw lang. Papatayin mo ba kami sa uhaw? Nakalimutan na yung mga ginawa ng ating Diyos. Parang tayo din. Nakakalimutan natin kumisa ng mga ginagawa o mga nagawa na sa atin ng ating Diyos na magagandang bagay, yung pagbigay ng ating mga pangangailangan. Umasenso tayo, nakalimutan na ang ating Diyos. Bigla nagkapagsubok, nagalit pa. Ganyan ang mga tao, mga kapatid. Nawa yan ay baguhin natin dahil totoong may Diyos tayo. Buhay ang ating Diyos. Hindi bingi, may mata ang ating Diyos. Nakikita niya tayo. Naririnig niya yung ating mga panalangin. Hindi po ribulto ang ating Diyos. Buhay po siya. Nakikita niya tayo. Naririnig niya tayo. Salamat sa ating Diyos. Salamat po sa inyo mga kapatid. Natapos na naman natin ang 17. Bukas o susunod na araw ay ang chapter 18 na naman ng Exodus, mga kapatid, ang aking isi-share sa inyo. Huwag natin kalimutan itong ating mga napapag-aralan, mga naririnig, nababasa natin mga kapatid. Huwag natin ito kakalimutan. Isa puso natin ito, isa buhay natin. Na huwag tayong angal ng angal. Yan ang tinuturo sa atin ngayon ng ating Diyos. Huwag tayong angal ng angal, konting kibot, konting pagsubok, nagutom, nauhaw, nagagalit na kagad. No? May Diyos po tayo. Sa tuwing makakaramdam ka ng sama ng pakiramdam, tawag sa Diyos. Kapag nakikita mong medyo kinakapos ka na, tawag tayo sa Diyos, lapit tayo sa Diyos. Pag may pagsubok, lapit tayo sa Diyos. Hingi tayo ng tulong. At huwag nyo rin kakalimutan, sa bawat pagdinig ng Diyos sa ating mga panalangin, tayo din ay laging magpasalamat. Konti man yan, marami man yan, magpasalamat tayo sa ating Diyos, sa kanyang biyaya sa ating lahat. Kapag pinagaling ka, kahit sa simpleng karamdaman, magpasalamat ka para sa susunod na ano man ang mangyari, sabihin na natin na kapusin ka man ng medyo matindi, tutulungan ka ulit dahil ikaw ay nagpapasalamat. Magkaroon man ng karamdaman na matindi, ikaw ay pagagalingin dahil marunong kang magpasalamat at tumawag sa ating Diyos. Marunong kang magtiwala sa ating Diyos, kaya ikaw ay papakinggan niya. At muling pagagalingin, pakakainin, poprotektahan ng ating Diyos. Dahil kilala mo siya, alam mong Diyos ay buhay. Nagpapasalamat ka, nagpupuri ka, sumasampalataya ka ng buong puso't kaluluwa. Kaya maaari hindi ka pakinggan ng ating Diyos na buhay. Amen and amen. Salamat sa ating Diyos. Salamat pong muli sa inyo mga kapatid sa pagsama nyo, sa pakikinig nyo sa salita ng ating Diyos. Tayo po ulit ay mananalangin mga kapatid. Samahan nyo po ako, buksan nyo ang iyong mga puso. Alisin na yung mga suliranin, problemang yan. Dahil aayusin na yan ng ating Diyos. In Jesus' name. Magsiyo po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman Lord sa iyong mga salita na aming napakinggan. Sa iyong tinuro na naman ngayong umagang ito, ngayong araw na to Lord. Salamat Father God. Salamat Jesus. Salamat Holy Spirit. Nawa nga Lord, hindi kami maging kagaya noon ng Israelita.
ng mga Israelita na angal ng angal, Father God. Sa kabila ng marami ka nang ipinakitang kababalaghan, pinakita mong yung mga kapangyarihan, ang iyong kabutihan at pagmamahal, pero sila pa rin ay umaangal pa rin. Kapag nakakaramdam ng konting gutom, uhaw, umaangal po sila. Nakakalimutan na kagad ang iyong mga ginawa. Nawa hindi kami maging ganyan. Lahat kami, Lord, aking mga mahal sa buhay, mga kapatid sa pananampalataya, ang mga taong nakikinig ngayon, nawa lagi namin ipagpasalamat ang iyong mga binibigay sa amin lahat, Lord. Ang pagpapagaling mo sa lahat ng may karamdaman, dapat ipagpasalamat namin ito. Sa pagpapakain mo sa mga nagugutom, sa pagbigay mo ng napakaraming blessing sa lahat ng tao, sa protection, Father God. Ipagpasalamat namin yan, oras-oras, O Diyos, dahil hindi mo kami nakakalimutan. Lagi ka nakatingin sa amin, lalo-lalo na sa mga taong totoong nagbalik loob sa iyo, naniniwala sa iyo, nagtitiwala sa iyo, O Diyos, nagmamahal sa iyo. Huwag mo po kaming pabayaan. Ingatan mo po kami. Ilayo sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso at gawa ng kaaway. Lahat kami, Lord, simula sa bawat presidente ng bawat bansa, ingatan mo po kami. Pagtagumpayin mo po ang bawat bansa sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal, Father God, sa kabutihan, sa pagmamahal, sa pagpapatawad at pagpapakumbaba. Nawa yan ang maramdaman at gawin ng bawat tao dito sa daigdig na iyong ginawa, O Diyos. Ang magmahalan, magpakumbaba at magpatawad, O Diyos. Salamat po, Lord, sa pagdinig mo na naman sa aming panalangin. Salamat po, Lord. Inaangkin na namin ang pagbigay mo muli ng kaayusan, kapayapaan, katagumpayan at blessings sa aming lahat, O Diyos. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po sa iyong pag-ibig na hindi nagbabago, sa iyong pag-ibig na totoo sa bawat tao. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po. Muli, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Salamat sa ating Diyos. Salamat po uli sa ating Panginoong Hesukristo na nagbigay buhay para sa atin. Binigay niya ang kanyang buhay para sa iyo, sa akin, at sa atin lahat. Salamat sa Holy Spirit. Salamat sa guidance niya sa atin lahat. Salamat po mga kapatid. Mag-iingat po kayo palagi. Lagi tayong manalangin. Huwag mawala ng pag-asa. Magtiwala tayo sa ating Diyos. Dahil darating na ang ating panalangin, ang hinihiling natin sa ating Diyos na darating na ang isang araw, nalalabas tayo ng bahay na wala ng must. Dahil inalis na, nilinis, at protektado na tayo ng ating Diyos na buhay. Amen and Amen. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat. Salamat po.